Lagot na. Tuluyan na nga bang nagwakas ang maliligayang araw ng administrasyon? Isang napakainit at nakakagimbal na chismis ang mabilis na nag-viral ngayon sa lahat ng social media platforms. Umuugong ang balita na di umano ay nakulong na si Pangulong Bongbong Marcos matapos ilabas ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga tinatagong killer evidence at mga matitinding resibo. Ayon sa mga hindi kumpirmadong ulat na pinag-uusapan ng mga netizens, ang mga dokumentong hawak ni VP Sara ay nagpapatunay umano sa mga malalaking anomalya na sapat na para mapatalsik at makulong ang mga nasa pinakamataas na pwesto. Dahil sa lakas ng ebidensya, kumilos umano agad ang mga awtoridad, dahilan kung bakit nagkagulo at nagpanik ang buong Malacanang. Siyempre, maraming nagtatanong kung ito ba ay totoo o isa lamang matinding political exaggeration ng mga galit sa sistema. Ngunit hindi maitatanggi na ang tensyon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte ay umabot na sa sukdulan, at kahit anong mangyari, ang taong bayan ang unang maaapektuhan. Babagsak na nga ba talaga ang pamahalaang ito dahil sa tapang ni Inday Sara? Kayo, mga kababayan, ano ang inyong pananaw sa matinding isyong ito? Naniniwala ba kayo na kaya nang makapagpakulong ng isang pangulo ng mga resibo ni VP Sara? Ay lapag ang inyong komento sa ibaba. FLR. So DBM must explain that as well. So every agency, whether agriculture or DMW or DOE, DOLE, yes. How do we cushion the impact? I lay that as my premise, Mr. Chair, and you being the chairman of the Committee on Finance, because we can have all these PowerPoints, pero pag kumakalam ang tiyan ng mga mangingisda, ng mga drivers, ng mga sa transport sector, ng lahat, ang dating middle class ay ngayon lower class na at hirap. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoint na yan na ginawa sa mga air-condition na tanggapan into actual jobs created, actual food on the table of every affected Filipino family. And I will ask, I need to know the answer. Dapat to on the ground, ha? On the ground, hindi tayo parang budget hearing tapos prospective. Paliwanag ng DTI, paliwanag ng DA, paliwanag ng DOE, paliwanag ng DBM, ipaliwanag ng lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Kamukha sinabi, 40,000 farmers and fisher folks ang matutulungan ng subsidiya. Alam naman ng expert natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay o magutom. Nako. That's my opening statement pa lang at gusto ko malaman ang maliwanag on the ground na kasagutan. At isa pa, Mr. Chair, sigurado akong natanong mo na o tatanungin mo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating I'll call a spade, luho na travel, party-party. Nako, matindi yan ha. Cancelin lahat yan. At paano yung pamamaraan? Nako, yung luho ni Auntie Claire, paano na yan? Yung party-party ni Butod sa Malacanang, paano na yan? Paano na yung pasyal ni Marcos sa ibang bansa? Naloko na. Cancelin daw eh. O, kakancelin. Na ikalap yung pondong yan para ibigay. Hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. I think SecRex is the only cabinet member
When I call half a ring, he answers. And he's quick, he's on the ground, he knows what's happening. I wish everybody could emulate that. Yung iba nagatago. So having said that, Mr. Chair, I did not want to deliver a motherhood opening statement. I want to hear from DTI, how will you lower the prices of basic commodities? I want to hear from the DOF and BIR and DOE and ERC. How will you delete the collection of VAT on those that are not supposed to be VATable? And I hope you know what I'm talking about. You better be prepared. That's my opening statement, Mr. President. This applies to everyone, all the resource persons who are here. I hope to receive the answers in the next few minutes or hours. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you. We'll recognize Senator Kiko Pangilinan. and then- Siyempre, alangan naman si Risa Ontiveros magpatalo siya. Dapat makapagbida-bida din siya dyan, di ba? Oh. Senator Rizon. Yes, Risa, just Risa naman, Risa. to add to the earlier concerns of Senator Legarda, para directed yung ating mga presentation, may we request the agencies likewise to include in your presentation what you intend to do regarding the budgets that have already been appropriated for your agencies on the matter of addressing the crisis. For example, the National Disaster Risk Reduction Management Fund has 23 billion. The DSWD AX has 63 billion. The DA has 10 billion assistance. DA Quick Response has 1 billion. DSWD Quick Response has 3 billion. The DMW Action Program has 2 billion. The DFA Protection of Rights Promotion has 1.2 billion. LGSF Financial Assistance is 37 billion. The DOLE has 22 billion. All possible sources of cash assistance and subsidy support. And therefore, if you are going to make your presentations, please include in the presentation how you will intend to access these amounts already appropriated and already approved, and how you intend to release it given the current crisis. Thank you. I support the manifestation, Mr. Chair of the Agri Committee. That's true. Not just NDREAM, but contingency fund and all the continuing appropriations of DA, DTI, DOLE, DOE, although maliit ang budget nyo, and all the other agencies. Please be specific. We do not like to see curated PowerPoints. Gusto namin makita paano at ilan ang iyong matutulungan na displaced persons and families. Thank you, Mr. Chair. Thank you. We recognize Senator Rizon Tiveros. Thank you, Mr. Ako, Chair. Yan na, yung magpe-presidente. Yan yun eh. Yun yung si Risa Ontiveros eh. Oh. Kaugnay din ang opening statement ni Senator Loren. I-pitch ko lang ulit yung final kong bill para sa supplemental budget ng 52.8 billion pesos. Nauna nang i-file ito sa House ng Akbayan Party sina Rep. Chel Jokno at si Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw. Nag-file na rin po ako ng counterpart dito. 52.8 billion po for 3 specific items para po sa ating mga public transport drivers, kasama na po yung mga delivery riders at TNVS drivers. 3.2 billion pesos para po sa ating mga magsasaka at mangingisda sa agricultural sector at dagdag pong 38 billion pesos para sa repatriation at reintegration ng ating mga OFWs. At hindi lang po namin pinopropose ang 52.8 billion pesos supplemental budget, nagtukoy na rin po kami ng mga 7 posibleng sources of funding mula po sa continuing appropriations ng 2025 budget at pati po sa 2026 GAA. Na pag sinuman nyo po yung 7 possible sources of financing na iyon, nagsusuma po ng mga 89 billion pesos. So may papagkukunan ang executive para punuin ang isang 52.8 billion pesos supplemental budget for targeted
ng mga vulnerable sectors, 1.1 million farmers and fisher folk, mga public transport drivers natin at yung ating mga OFWs dahil kulang yung mga items na hawak ngayon ng DA, ng DMW at saka ng DOTR para sa mga sektor na iyon. So just for the first 3 months of this armed conflict in the Middle East, Mr. Chair. Salamat po. Maraming salamat, Senator Risa. We now go to the Department of Energy at alam naman ho natin na isa sa daing ng ating mga kababayan yung pagtaas ng presyo ng enerhiya, pero ang mas malala kung meron tayong supply ng crudo at petroleum products. Kaya gusto ho natin marinig ang briefing from the Department of Energy. Thank you, Mr. Chair. Undersecretary Sandy Sales will be the one presenting the formal presentation of the Department of Energy. Good morning to you, Mr. Chair, to the honorable senators, to our colleagues, ating mga kababayan. I'd just like to report that when we had these reports on the Middle East crisis, immediately upon the instructions of the Secretary, I coordinated with DILG Secretary John Vic Remulla on March 4, 8:06 p.m. And immediately he said, go to USEC Iringan. And at 8:22 p.m., we were already in contact with USEC Iringan and the DILG staff. The following day, we were already coordinating closely, specifically 7:10 a.m. with Director Robin Lim. So what were we talking about? We were talking about how to strategically organize ourselves. If needed, that we will utilize all the local government units in ensuring that there is sufficiency of supply of petroleum products in the ground. On Friday, March 6, I coordinated with the DOE coordinated with Chief PNP Nartates on March 6, 2026 at 9:10 a.m. And at March 7, 2026, 11 a.m., he gave his point person, General Piñones, the Director for Operations. Again, it was strategic that we also contact the chiefs of police to make sure that there will be no profiteering on the ground and there will be no hoarding. There will be sufficiency of supply because the objective is how to deliver petroleum products on the ground and make sure that even if we have supply for the country, the network should be working. Now, to record all the complaints of price increases, queries, and potential hoarding, on Saturday, we organized a group chat with the ICT so that on Sunday, we were able to already put up the eGov PH e-report system, because we have 3 levels of looking into complaints or concerns with gasoline stations. Level 1 is Consumer Welfare Promotion. Level 2 is the Oil Industry Management Bureau looking into the report. And level 3 is legal services looking at the potential administrative or criminal cases. We only have 5 people with the CWPO, but we thank the DICT for putting up the system overnight. So we were able to contact them at 9 o'clock in the evening. And at 2:30 Sunday, we were already walking through the eGov e-report portal on how we will manage the same. And on Monday, 2:19 p.m., we were able to already go live and come up with this system wherein I think there are 36 million subscribers of eGov PH that have validated na mga IDs and emails and contact numbers pag nagre-report on, and they can send pictures and they can send also videos that will make our jobs easier to make sure that everyone will be our partners in delivering the petroleum products on the ground. So napadali po yun. So for that, Mr. Chair, Honorable Senators, we first turn it over to Undersecretary Sales on the supply and other issues.
and also the other guidelines, we will turn it over to Director Rino Abad from the Oil Industry Management Bureau. With your permission. Go ahead, Yusek Salis. Thank you. Magandang umaga po sa lahat. So si Yusek Wimpy, naghati na kami, type enforcer on the ground, and myself looking after making sure we continue to have supply coming into the country. So next slide. So we've structured this as per the request of the committee. So we begin with the current situation, assess our stock, and then a short slide on the MAPS price series, as this is the direct price that imports coming to the country are ranged against. Mr. Chairman, before you proceed, just for the record, may we know where Secretary Sharon Green is? Alam ko, papuntang Malacanang. I'm trying to verify, but I heard she's on her way to Malacanang at the time that we had the press con at 8:30 to 9:30, and she was on the way. Yes, this morning. Yes, thank you. Thank you. Just for the record, Senator Kiko, I actually told her that it's imperative that she brief us in person dahil ang isa sa pinakamalaking casualty dito ay energy sector. Pero may pinadala siya sa akin napakahabang schedule niya na hindi ko naman hiningi. In short, busy raw siya today. No? Pero sabi ko nga sa kanya, kung merong isang dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil mataas ang presyo ng langis at hindi rin natin alam kung tuloy-tuloy pa yung supply natin. Kaya sana makarinig namin sa ating secretary kung ano ba yung kanyang plano. Kasi kung nawalan tayo ng supply ng langis, malaki ang ating problema. Nako, pagka ang usapan yung kay Congressman Leandro Libiste, yan si ano pangalan nun? Secretary ka rin ng DOE. Mabilis pa sa alas 4, merong statement. Pagka multahan, pagka yung mga kalaban ni Marcos Jr., kalaban ng administrasyon, pagka ginigipit nila, ang bilis nila makapaglabas ng statement. Itong hearing na to para sa sambayan ng Pilipino to, maraming manunood nito. Di ba? Ano nyo na yan, si Secretary Garin, punta ho kayo dito sa hearing. Dito tayo magkalatagan kung talagang meron bang kulang sa supply, di ba? Nevertheless, pinadala niya yung kaniyang mga undersecretary and I hope that the undersecretaries can commit a contingency plan, hindi lang motherhood statement katulad ng sinabi ni Senator Lauren. So go ahead, Yusek Salis. Mr. Chair, I join you and Senator Kiko and the rest in asking that no less than the cabinet level should be here. Kung nandito ang SFA, bakit hindi yung iba? You're too busy? Is this not the most important thing? Admit there's a crisis. You must have a crisis action plan. And not that we don't appreciate the presence of a dear friend, Yusek Wimpy Fentabella, of course, who's very competent, who's been with the DOE for quite a while. But to give it the importance, if Sec Rex and Sec Laurel could be here, why should the DOE secretary be exempted from this? When DBM is here, pag kayo and NEDA, pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. The Senate will not allow that. Unless you are not admitting that we are in a crisis situation. Then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if it were an ICU situation. That's how it should be. Not to enrage the people and not to let the people panic. But on the contrary, if they see the government on the ground and having more than what the chair mentioned, so-called motherhood statements, not just curated PowerPoints. We want to see your action plan. Naku. How many people, families will be positively
affected, if any? And what are the monies, the funds needed for continuing appropriations? And what are the line items in GAA 2026 na pwedeng ikalap maging savings para ito ang gagamitin? Tapos sasagutin ng DOF at ng DBM saan manggagaling ito considering 2.5 months pa lang at aminadong wala pang pera ang gobyerno. Pinapaasa ang mga tao tapos walang ibibigay. Hindi pwede yon. Tapos wala pa ang ibang kabinete dito. Pag sa ibang bagay, mabilis pa sa alas 4. Pero sa krisis, wala. Nako, Ano ba kayo? galit na. Oh. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Go ahead, Yusek Sales. Thank you, Mr. Chair. So that's the outline for today. We'll cover the 6 areas hopefully very quickly. In the end, we will have a recommendation for specific legislative asks to enable the contingency program, especially the Tier 3 that we'll present. Next slide. This is the current situation. So beginning this Tuesday, there's another increase. So the left panel is the range for diesel. We're showing diesel because this is itong pinaka-importante day-to-day fuel natin. So ang range natin ngayon ay 105 pesos to 134 pesos sa pump price. These are going to be yung prices sa Metro Manila sa highly urbanized areas in the Philippines. No, ang adjustment reflected on the pump is 13 to 18 pesos po. Ang DOE nag-signal ng breach ng ating $80, actually umabot ng 89.02 nung nakaraang March 13 po. And we'll have a short slide on why baka hindi na ito angkop na trigger yung Dubai. Ginamit namin sa analysis 59.50 but we all know that has now moved to 60. So maliit pa lang. Next slide. So this slide shows yung ating current inventory as of Friday, March 20. Yung dark blue, this chart is in base po. And iba-ibang produkto nandiyan po, diesel, gasoline, LPG. So in dark blue are actual stock in country. So sa diesel may 46 days. This is based on our average utilization, daily utilization. Yung light blue color po, yan po ang nagre-represent ng physical limit ng ating storage tanks in country. So pag tinignan nyo, medyo malapit na tayo sa tank tops ng diesel at gasoline. This takes into account yung nabili na, nasa dagat na at papunta na sa Pilipinas. Confirmed in transit orders. So, in terms sa international standard po, sa IEA, 30 days po ang suggestion ng International Energy Association. In fact, all our products are above that. Ngayon, ang hindi lang LPG. So we're looking especially into the case of LPG. Dito po sa slide na to, kasama na dyan yung unang na-order ng PNOC Exploration Corporation, about 138,000 barrels of diesel. So ang sunod namin tinitingnan actually is yung ating LPG at yung jet fuel. Yung fuel oil po, karamihan dyan ay for generators na natitira na lang. Next slide. Ito po yung basehan kung bakit baka kailangan natin palitan yung ating trigger na Dubai Platts na nasa batas. Simply put, sa oil trading may Dubai Platts, dyan po nakabase ang presyo ng produkto. And ang tinatawag technically is yung crack spread. Kung ang produkto, Dubai Platts, no March 9 ay 125 from 71. Ang diesel, per barrel po ito, sumirit ng $184 per barrel.
in graphical view, yan po yan. Yung diesel maps ay yung parang orange na pula. Yung Dubai Flats, yung blue. Yung diferensya sa dalawa, yan ang tinatawag na crack spread. Nung nag-umpisa po ang kaguluhan, makikita natin na lumapad yung spread. Dati ang spread niyan is mga $15 to $20 per barrel. Nung nag-umpisa po ang gera, umakyat ito at kasalukuyan just above somewhere $60 po ang crack spread. So magdi-devise na ngayon ng DOE na palitan, magmumungkahi na palitan yung ating trigger kasi hindi siya akma sa galaw ng presyo ng produkto. Lumalabas pagka ganito nagkakaroon ng gulo. Next slide po. Nagpadala po ng 5 senaryo, different price levels. Pero may konting mismatch kasi itong binigay ng mga scenario levels ay Dubai average over a period of time. We try to match it dun sa actual na maps po ito at malaking impluensya yung crack spread. So based on that, ang tingin ang evaluation ng DOE is actually nasa scenario 3 na po tayo na binigay po ng committee. So, scenario 3, lumalapit na po tayo sa scenario 4. And precisely why we think that it's more appropriate now kasi parang lumalabas yung trigger na huli. Well, in fact, kung na-redesign natin yung trigger to something more appropriate now, like basing it on maps and yung appreciation, maybe yung trigger mas maagang dumating. Kasi yung trigger dumating March 13 po nag-release eh. Because Dubai Flats ang nakalagay. Pero when in fact, 2 days after, kung nasa maps ang trigger, na-trigger na po natin. Anong dapat ginawa? Or anong dapat gawin? Anong pumungkahin nyo? Well, we're doing a policy note on changing the trigger, hindi po nakaano sa Dubai Flats. Ihahalo natin yung takbo ng MOPS, which is the mean of Platts Singapore, on the products, diesel, gasoline, and kerosene po. This problem has been ongoing for several weeks. And you're saying that hindi po nabago. Ano po ang dapat gawin ayon sa inyong mungkahi at ganong katagal bago nyo mabago para akma sa panahon? Yes. Thank you, Mr. Chair. We will be presenting for legislative action po yung pag-change ng trigger. Nasa batas po kasi yung trigger. Kung batas po yan, kung paano ko lang batas, tanong ko, nabigay na ba nyo sa Senado at sa Kongreso yung bill? Pangalawa, na-certify ba ng urgent? At kung hindi pa, anong sense of urgency ninyo sa DOE kung sinasabi nyo sa hearing na ito na kailangan may batas na ganito, legislation? Number 1, are the draft bills in both houses of Congress, have they been referred to the appropriate committees? I did not see a certification of urgency by the Office of the President. If you seem to say, sir, that this is very urgent. Mr. Chair, if I may, we did realize this when the situation unfolded as shown on the graph. So you would see that it's a fairly constant 20, and then when the crisis happened, the market reacted differently now. The spread was increasing very fast, and in fact, we already issued based on the $80 the certification by the DOE. So with this realization, we said that we need to change. Because with what has recently happened, we need to change the trigger probably to make it more reactive to situations like this. Just to clarify, yung trigger kasi is meant to do 2 things. One is to trigger the suspension of excise tax,
Two is to release the Pantawid Pasada under DOTR. But ito are for purposes of triggering the release of funds. Ang DOE should have a much different trigger. Dapat mas maaga kayo, wag niyo nang antayin yung mga trigger sa loob ng GA kasi hindi yan para sa inyo. Para yan sa release ng funds. No, so ang punto ko, nung nangyari na yung digmaan, ang analysis ng DOE should be very different. I don't think you should blame the trigger. Kaya late tayo umakto. Kasi iba yun eh. Ibang-iba yun. But again, with the indulgence for colleagues, but let's allow DOE to finish first, and then later on we can Thank you. propound those questions. And then after that, we'll go to DepDev para to look at the inflation scenario.